Magandang araw mga kasama. Bali po ito yung aking huling RC bot na sinet up. Bali po ang gumawa ng bangka na ito ay si Jolo. Ako lang po nag-set up, nagpintura at nag-install ng mga kung ano-anong mga accessories niya. Kaya kaso, ngayon ko lang na-upload dahil nasabi kong unsuccessful po yung pagkaka-install ko dito dahil nga, yun nga, hindi ko na naayos, hindi ko na repair pa. Kaya ayan, pakikita ko rin sa inyo yung video. Bali po, ang plano po talaga dito ay 4S lang ang battery na ilalagay ko at 3,600 kV na motor na Inrunner. Kaso, ang nangyari, nag full setup ako, pinalakihan ko agad. Ginawa ko po siyang 2,000 kV na rockets na Inrunner at 6S battery live po. Kaya po, ito po, pakikita ko sa inyong video. Kung mapapansin niyo po, yung bangka ito medyo malaki kumpara doon sa ating mga normal na ginagamit, yung mga 4,000 kV na Outrunner. At itong setup nito fully cover na po dahil po nakakabit nga dito ay Inrunner. May sarili na siyang cooling, kaya malabo na po siya mabasaan yung loob. Paling pag dalawang puti na. Oo. Dito. Dito sa karena nila. Ayan. Bakit ba? Sana Ayan po ang unang nangyari sa unang testing. Nagiging problema pag sinasagad ko, talagang lumiliko siya sa kaliwa o kaya sa kanan. Kaya ang naisip ko dito, yung guide niya sa katig talagang hindi maganda. Kaya dito tatanggalin ko talaga yung guide ng katig niya para kahit pa paano baka siya ay tutuwid, dahil hindi ko pa iniisip na talagang hindi kaya ng bangka yung motor na inilagay ko dahil talagang malaki. Ito, yan, kung makita nyo, ating tatanggalin yung guide niya. Kahit na talagang malaki ang tulong nito pagpapaling, kailangan nating hanapan talaga ng solusyon yan. Kinat po natin yan. Talagang sayang ang masilya. Maganda ng panalo ng sa karera. 1 million nyo ang ano lang. Oo, sa ERP. Ang gastos naman yung malaki din. Wala, mayaman naman yun. Maliwala yun doon. Ang ganda naman ng pagkakadukot. Ito nga, matapos nating tanggalin yung dalawang guide ng katig, ito, testing natin kung talagang yun nga ang problema. Hindi ka nagawa ng bangka? Diba? Ako lang pag pinuntul ng makan yun. At ayun nga, hindi talaga nagis yung kanyang problema. Basta tutuwid siya at sasalita na, talagang hindi niya kayanin, kaya hindi natin makikita yung takbo niya. Tapos ang LS nito 38mm pa, yung talagang schedule dito nagkakabit 40 to 42. Ito ang 38 hindi na niya kayanin, kaya hindi na namin sinubukan na palitan ng tamang LC. Dahil kung makikita ninyo, ayan Hindi kaya. Hindi kaya. Oo, sa akin ang bangka. Bibigay pa eh. 50%. 50% dyan. Kakalate. Kalate pa eh. 100.
At ito nga po, pag yung setting po natin ay 50%, okay naman siya. Kaso pag 100% na natin, ayun, talagang hindi na kayanin ng bangka. Kaya ang tunay talagang schedule na plano na ikakabit dito ay 4S battery lamang at 3,000 kV inrunner na motor din. Kaso yung napakabit natin na palaki, yun, 2,000 kV at 6S na battery. Yan. Pero ang LC niya, yun nga, 38mm lang. Pero yung dahil nga susubukan pa natin sa maliit tapos mag-adjust tayo sa malaki kung kakayanin ng bangka. Kaso sa maliit na LC pa lamang, tumataob na siya. Dahil yung plano ditong LC ay 40 to 42 mm. Kaya hindi na namin sinubukan. Baka mawasak pa lang yung bangka sa halip na aayos pa ay lalong mawawalan. At yun nga, ito hindi na natin naayos dahil yung panong ito, alis na po tayo para mag-abroad at maghanap buhay. Ito, nanood na lang tayo ng nagte-testing ng ibang mga RC boat. Ito po yung mga Outrunner na 4,000 kV na motor at 3S battery. Yan po. Ganyan po yung aming mga nilalaro dito. Yun nga lang, nag-modified ako dahil nga gusto ko bago ako umalis yun nga, mag-upgrade. Masubukan yung talagang ang kanyang limit kung hanggang saan. Kaso may balak pa naman tayong i-modified yan. Kaso nga lamang hindi sa banda-banda riyan pag tayo nagbakasyon. Sige po, dito nga po pala yung aming dagat yan. Sa oras na ito, dito po tayo sa kabilang dako ng mundo. At pinapanood, namimiss na po natin yung dagat na yan. Yan po tayo naglalaro at naliligo. Ayan. Talagang napakaganda po ng dagat sa amin. Malinaw na malinaw. Kaso nga lamang, dito sa aming pinuntahan, hindi tayo makaligo at dahil yun nga, malamig ang tubig. At sa panahon ito ay winter yellow, tapos pag summer naman, kahit summer malamig pa rin ang tubig. Kaya pamula nung dumating ako dito, may isang taon na, hindi pa ako nakakaligo ng dagat o ilog man dito. Miss na po natin ang Pilipinas.